And hello guys, welcome back dito sa ating YouTube channel. Panibagong araw at panibagong update na naman ang ating pag-uusapan ngayon. Patungkol pa rin ito sa WPS. So yan yung maging topic natin at galing pa rin ito kay Milbs Castle. So sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Milbs Castle, huwag kalimutan i-subscribe ang kanyang channel para mas masaya. So ito guys, bibigyan natin ng reaction itong in-upload ni Milbs Castle na may pamagat na Mao-Ning, pinagbantaan ng Pilipinas. Wow! So, parang hindi naman parang hindi na bago yan. At USA. So, papasabugin pati worship ng US. Ganun ba? So, talagang malaking digmaan to. So, ngayon panonoodin natin to guys. Talaga naman itong mga title ni Milbs Castle nakakakilabot. So, nakakamangha. Kumbaga, kuyaw kaayo siya o mga title. So, ayan, huwag na natin patagalin pa. At alam ko, excited na kayo. Kaya panoorin na natin ang video ni Milbs Castle. Let's go. Nako, nalintikad na. Chinese Foreign Ministry pumalag na kay Pangulong Bongbong Marcos. Pilipinas, iiwan lang yan sa ere pag nagkadigmaan na. Pilipinas. Noong panahon ni Duterte, sinabihan tayo na iiwan tayo ng China. Bakit kumampi ka ng China? Ngayon naman, pumunta tayo sa US. Sasabihan naman tayo ng, ito na, iiwan naman kayo ng US. Iiwan kayo sa area niyan. So, wala talaga tayong paglalagyan. Napakakawawa talaga natin. No? Hindi tayo pwedeng mamuhay ng independent. Paraw tayong lahat ng Estados Unidos. Yabang nitong si Mao-Ning hindi kasi nila mauto si Pangulong Bongbong Marcos. Kaya tinitira nila ang... Matalino kasi yung presidente natin ngayon, kaya hindi nauuto. Diba? So, yun yung advantage natin ngayon. US at Japan. Dagdag pa ni Spokes Mao-Ning, ano pa yung dagdag ni Mao-Ning? Ng Pilipinas ang China. Kahit magsama-sama pa kayong tatlong bansa, hindi raw magpapatinag. Hindi takot si Mao-Ning. Ay, malakas naman talaga yung China. China sa mga bully. OA ng China bully? Sino? Tayo mga Pilipino. Kapal na mukha ni... Tayo pa talaga yung bully. Diba sila yung nanguna? At saka tayo, dumidipinsa lang tayo sa ginagawa nila. Ngayon, tayo pa nagiging masama. Iwan ko talaga ito sa China. Wala na talagang wala nang magandang ginawa to para sa atin. Mao-Ning, grabe. Hay nako China. Ganyan siguro talaga pagkakalabanin mo ang walang laman ng utak. Walang laman rin kasi ang pinagsasasabi. Grabe talaga ito si Milbs Castle. Wala talagang laman yung utak ni Mao-Ning. Kawawa naman si Mao-Ning. Hindi na tayo nalaban sa Pilipinas. China is an insistent nation. Hindi ko itong China, hindi sinusunod yung pagkapanalo natin sa international law. So, ngayon, pa-victim na naman to. Ano na naman yung sinasabi ni Mao-Ning? 坚决反对有关国家假借航行和飞越自由的名义侵犯中国主权安。Sila nga itong nanghaharas ng teritoryo ng hindi sa kanila. Sila yung nang-aangkin ng teritoryo na ang layo naman sa mainland ng kanilang bansa. Tsaka, ay nako, itong si Mao-Ning talaga. Dito talaga believe talaga ako sa China guys. Ang hilig talaga nilang magpa-victim. 继续维护领土主权和海洋权益的决心坚定不移，继续同地区国家一道维护南海和平稳定的决心坚定不移。 Hanggat maaari, ayaw raw ng China ng gulo. Mas gugustuhin pa raw ng China. Wow, ayaw ng China ng gulo. Pero sila yung unang nanira ng kanon. Saan yung pinagsasabi nila doon na ayaw nila ng gulo? Ng kapayapaan sa pagitan ng iba't ibang mga kapayapaan sa China. China Coast Guard nga ang nagpapalala ng tensyon. Kung totoong ayaw ng gyera ng China. Hindi ba nakita ni Mao-Ning yung ginawa ng Chinese Coast Guard doon sa ating resupply boat na tinira nila ng water cannon?
edi itigil nito ang harassment sa West Philippine Sea. Napasimple lang no, di ba Mauni? Kayo ang hindi sumusunod sa usapan. Kayo ang mga sinungaling. Pasabi-sabi pa kayong iaatras ang lahat ng China Coast Guard. Tapos noong hindi na nagpapatrolya ang Philippine Coast Guard, naglipa na kayong lahat. So sino ang tunay na nagsisinungaling? Kayo kayong Chinese kayo, napakasinungaling nyo talaga, di ba? So, dapat lang talaga itong Pangulo natin lumipat sa kanyang kaalyansa. Itong mga Chinese lang hindi mapagkatiwalaan, guys. Sihin mo pa ang US at Japan, gusto lang naman tumulong yan sa Pilipinas. Kayo ang tunay na may gusto ng gyera at huwag niyong sisihin si Pangulong Bongbong Marcos. 我要强调的是，中国永远是世界和平的建设者，全球发展的贡献者。 World peace. Saan lupalop yung sinasabi mong world peace, ha? World peace yung nasira yung resupply boat namin. World peace yung muntik nang mamatay yung tauhan ng aming Philippine Coast Guard. Ako sasabihin yung world peace. 秩序维护者，中国始终坚持走和平发展道路，坚定奉行防御性的国防政策，从来没有主动挑起过一场战争，不对任何国家构成威胁。美日拉帮结伙搞小圈子，挑动集团对抗，才是地区和平稳定面临的真正挑战。日方应当认真反省侵略历史，尊重亚洲邻国的安全关切，停止渲染周边安全威胁，为自身军力突破寻找借口，以免进一步失信于亚洲邻国和国际社会。 Wala nang mas kakapal sa mukha nito. So, ibig sabihin lang ba nun is kayo yung kinakawawa na ngayon dito at kami naman yung kumbaga kontrabida. Parang ganon? Itong si Mauni, lahat ata ng kasinungalingan sinabi na. Kayo, natatakot pa ba kayo sa mga pagbabanta nitong Foreign Ministry Secretary? O baka kasinungalingan rin yan at tapang-tapangan lang? I-komento sa baba ang iyong salubin. Wala nang katapusan yung gulo na yan. So, ano bang gagawin natin dyan sa China na yan? Hindi naman pwede na basta na lang natin isuko yung mga... Hindi naman siguro basta lang natin isuko yung mga teritoryo natin dyan sa West Philippine Sea at saka sa China Sea, di ba? So, ipaglaban na lang natin guys hanggang sa huling hininga. Kasi talagang atin naman yung teritoryo na yan dyan eh. At saka wala tayong magagawa dyan. Sundin na lang natin at respetuhin na lang natin yung desisyon ng ating Pangulo dito. So huwag na tayong makisawsaw pa sa gulo at huwag na tayong makigulo pa sa ating Pangulo kasi sobrang dami na niyang iniisip para sa kapakanan ng ating mga kababayan, para sa kapakanan ng ating bansa. So yun lang po. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana nag-enjoy kayo. Please huwag kalimutan mag-subscribe and mag-komento dyan sa ating comment section.